head to the Netherlands, where detained former President Rodrigo Duterte is celebrating his 80th birthday. Supporters of the former president are currently assembling in The Hague in front of the penitentiary where he is staying. But his family, who has been there since the other day, continue to have a hard time gaining access to the former president. Let's get some more updates from Jovi Francisco, who is still in the Netherlands, still in front of The Hague. Hi, Jovi. Has any member of the family finally successfully succeeded in getting permission to go inside and visit former President Duterte? Ladies, before the update on whoever was given permission to go inside the penitentiary, let's just report that the vice president just finished her speech for the supporters here in front of the penitentiary where the picnic is ongoing. So ipapakita ko lang sa inyo yung mga ibang images dito habang katatapos nga lang nitong speech ni Vice President Sara Duterte. Itong gathering na ito started around 10 a.m. Kaninang umaga, Hague time sa Netherlands. At itong last until 3 p.m. At chance of rain, pero hindi pa naman umuulan sa ngayon. So sa ngayon ay kinakawayan nila si Vice President Sara Duterte, which is andun sa stage, nagpipicture sila as a group. Katapos ng speech niya, kasama niya si former presidential spokesperson Harry Roque at si Senator Robin Hood Padilla. Plus of course, itong mga supporters kaya na nagdala ng sarili ng mga pagkain at parang picnic talaga yung atmosphere. At sila ay kumakanta ng happy birthday kanina. Okay, pagdating doon sa mga naging mensahe ni Vice President Sara Duterte, nakausap niya ang kanyang ama about 2 days ago daw. At ang bilin niya sa kanya ay sabihin na magpasalamat sa mga supporters na nandito sila for the birthday. At ang unang bilin, maraming bilin pero isa sa mga bilin ay huwag makialam, lalo na sa social media, ang mga supporters pagdating doon sa itinatakbo ng kaso dito sa The Hague. O yung mga legalities ay huwag nang patulan ng mga supporters. At siyempre, meron pa ibang mga bilan. Pagdating sa mga pamilya na sinasabi na baka pwede pumasok, talagang ngayon na nakaschedule for today ay si Hanilet Avancenia at saka si Kitty Duterte. Pero no sighting of them yet. So hinihintay natin kung sila ngayon nakapasok sa loob at kung sila nagkaroon na ng pagkakataon na kausap ang dating Pangulo. Ladies. Nung sinabi ni VP Sara yon na wag nang makialam sa legalities, ano bang tutukoy niya? Kasi kine-question kung legal yung pagkaka-aresto, di ba? At sabi nila dapat siyang ibalik. So ano kaya yung ibig niyan sabihin? Says, I think it's more of yung dahil alam natin nagkakaroon ng bashing ang mga supporters. So nagbabash sila doon sa mga sa mga opisyal ng ICC pati sa kung paano ginagawa yung proceedings. I think doon pinapatigil at wag man daw masyado nang makialam doon sa ganung mga bagay. So yung mismong ICC, wag nilang itotroll, yun ang okay. Sige. So Jovi, may idea ba tayo kung anong oras in Netherlands time yung scheduled visit ng family, in this case, Hanilet and Kitty Duterte? Okay. Walang schedule, although nandito na kami since the start ng visitation visitation hours, kaninang 10 o'clock, ay wala pang pumapasok na kaanak dito sa loob ng penitentiary. Pwede ito hanggang hapon, hanggang 5 p.m. So we're waiting kung papasok dito sa loob. Pero based na sa speech nga ng Vice Presidente kanina, sinasabi niya na nagawa na ng paraan ng lawyer, nakausap na ng lawyer. So merong possibility na talaga na pwede lang pumasok si Kitty at ang kanyang mother dito. So we're just waiting for yung actual appearance nila dito. Son. And Jovi, ano pa ba yung ibang activities para sa kaarawan, sa birthday ni former President Rodrigo Duterte? And I'm curious, meron bang special privileges dyan sa ICC Detention Center kung birthday mo? Nothing like that, mas na privilege na pwedeng sabihin na pinapayagan. Dito lang talaga sa labas. Pero pinaalala ni Vice President Sara Duterte kanina ang isa pang privilege, pero hindi pa daw ginagamit ng Pangulo, ng dating Pangulo, ay yung privilege na siya ay lumabas ng kwarto niya at maglakad-lakad dun sa kanilang parang mini park sa loob ng penitentiary. So, yun daw hindi pa ginagamit. So, surprisingly, hindi pa naglalakad-lakad doon ng dating Pangulo. Pero sinabihan daw sa Vice President Sara Duterte na gamitin niya because that's needed, parang sunlight, of course, at saka yung walking, a little walking.
Jovi, ang nakikita natin dyan, di naman mukhang picnic, para na ring rally in a way, ano? So wala namang, hindi naman sila sinisita. Okay, ang paalala sa kanila, may mga rules no, lalo na sa cleanliness no kapag like cleanliness, orderliness ano. Pero doon sa speeches, mukhang merong paalala sa kanila because when Senator Robin Hood Padilla and Harry Roque went on stage to do their para mga statement, ay inamin nila na dapat subdued lang at hindi masyadong galit ang kanilang mga sasabihin. Yun yung tono nila dapat, ay hindi dapat celebratory instead of parang rallying call kasi pupunahin daw yun ng authorities at baka sila ma-disperse. Oo nga. Okay. Pero Jovi, may actual picnic ba na nagaganap? And on the other Yes. side, Oo nga. Yes. namang Kakain na meron. natin. Panig Dito o kaya so dito lang sa likod ko ay kitang-kita Standing ko na meron picnic. talagang picnic. There's I hope nakikita niyo. ayun. Okay, Baka meron. talagang Ayun. nasa mga Oo nga. nakaupo sila sa mga kulot. kasi kanya-kanya naman. Tapos ay may mga pagkain talaga, mga nakabalot na ka-Tupperware, mga Sharon, yung mga lalagyan. So yan. May mga kuha ko kanina, hindi ko alam kung maroroll yun. Pero yun, meron talaga picnic style ng mga bandang 12 o'clock they were eating here. Jovi, question, any idea kung ano yung head count ng mga supporters na dumalo dyan sa Hague for the former president's birthday? Or kung wala mang official head count, mukha bang mas madaming tao today since ngayon yung actual birthday niya compared to the past week? Yeah. This is a smaller place, Sean. Talagang siguro wala pang 1/4 nung park nung Sunday. So mas maliit ito, lalo na it's a working day. Hindi pa sa weekend, so mas konti ito. Pero marami-rami na rin to. Kumpara sa mga daily na mga 30 to 50 na nandito, mas marami to. May dumaan na naka-party hat sa likod ni Jovi. So, mukha na Kasi siya very very nice naman. Yes. Festive naman. Tsaka may Kasi hawak. napansin ko, ladies napansin ko, maski yung mga placard nila, imbis na yung usual na parang sa rally na, yung parang rally placards na parang yung kulay na itim lang at sa beige, ngayon may mga buntings, may mga So I guess they're stripes na mga more- makulay, mga they're- ganyan. They're in a more festive mood, ano? But Jovi, on the other Yes, side, yes, kamusta yes. naman yung mga pro-human rights groups? Natuloy ba yung kanilang plano na mag-gather rin today sa kaarawan nga ni former President Duterte? They will gather after this kasi 3 p.m. ang end dito, yung permit dito sa likod ko. No? After that, merong sariling gathering. Somewhere else, yung anti-Duterte forces or anti-Duterte groups, that's around 3 to 3:30 dito rin sa The Hague. And we'll give you updates on that later dahil alam natin na meron din silang surprise na gagawin doon. Ang alam natin ay may mga witness na pupunta doon, hindi lang pwede kunin ng litrato. All right, we will await that update. Thank you so much, Jovi Francisco, reporting to us live from the Netherlands.